Ako si Maria at ito ang aking kwento. Maingat na inilapag ni Max ang paper bag ng take-out food sa kitchen counter. It was past 7 in the evening, subalit uuwi pa lamang ng binata. May mga inayos pa kasi siya sa opisina. Isa na roon, ang paghihintay niya sa sagot sa request niyang closed-door meeting sa managers ng Aura Project. Meeting directly with the managers of a government-funded project is prohibited, both here and abroad. And Max had been a sucker of following rules since he was a kid. Subalit walang magawa ang binata. He needs to up his game dahil kung hindi, tiyak na mawawala sa GDC ang Aura Project. Bago siya umuwi ay nag-confirm din ang isa sa managers ng proyekto. They set the meeting next weekend, and he had ample time to review or revise the proposal if needed. At ngayong nasolusyonan na niya pansamantala ang problema niya sa opisina, ang problema naman niya kay Demi ang dapat niyang asikasuhin. Batid ng binata na siya ang nagkamali. He jumped into conclusion right away. He assumed, and now he needs to say sorry to Demi. Hindi siya sanay na humihingi ng paumanhin. Sa opisina ay siya lagi ang nasusunod. He's got the last say in everything. Subalit para sa pagkakaayos nila ni Demi, handa siyang humingi ng paumanhin sa kanyang ginawa kanina. Gaya ng inaasahan ni Max, hindi nadatna ng binata si Demi sa kitchen. Ni wala ring bakas na nagamit ang kusina maghapon. Mabuti na lang at naisipan niyang bumili ng takeout para sa dinner nila ni Demi. Now comes the hardest part. Anang binata sa isip nang mailapag na niya ang paper bag ng pagkain. He needs to convince Demi to eat with him para makausap niya ito. Maingat na humakbang ang binata patungo sa hagdan at nagtungo sa silid ni Demi. Alam ng binata na naroon ang asawa. Kinumpirma ng mga tauhan niya sa gate na hindi na umalis pa si Demi mula nang makauwi ito. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Max at mabilis na kinatok ang pinto ng silid ng asawa. Subalit nakakailang katok na siya, hindi pa rin ito binubuksan ng pinto. He have a sigh and compose himself. Demi, open the door. Let's talk. Anang binata sa malumanay na tinig. But still the same, nanatiling nakapinid ang pinto. Now he's becoming impatient. I'll give you one final warning. Open up or I bust this door open and... Hindi na naituloy pa ni Max ang mga sasabihin nang biglang bumukas ang pinto ng silid, revealing Demi. Looking at him with furrowed brows. Ano bang kailangan mo? Anang dalaga, kuyom ang mga kamay. Itinulog na niya at nanood na rin siya ng comedy movies, kaya lang hindi pa rin makalimutan ng dalaga ang masasakit na salitang sinabi ni Max sa kanya. Ayokong makipag-usap sa iyo. Wala rin akong dahilan para makipag-usap sa iyo, Max. Kaya pwede ba? Lubayan mo muna ko at... Natigilan si Demi sa paglilitahan niya nang biglang ilahad ni Max ang kamay sa kanyang harapan. Walk with me, Demi. It's time. At wala kang dahilan para tumanggi. You agreed to do this with me every night. Sandaling tinitigan ni Demi ang kamay ni Max. Pinag-iisipang mabuti kung papayag ba siyang gawin ngayong gabi ang napagkasunduan nila. Ilang sandali pa, marahang nagbuga ng hininga ang dalaga. Okay, 10 minutes lang. At wag mo na ulit akong iistorbohin. Ani Demi bago tinanggap ang kamay ni Max. Magkahawak kamay silang naglakad pababa ng hagdan hanggang sa marating nila ang garden. Gaya ng nagdaang gabi, maraming bituin sa langit at panay-panay ang pagdaan ng mabining simoy ng hangin. Max's hand was warm and comforting. Hindi malaman ni Demi kung bakit laging ganoon ang nararamdaman niya sa tuwing naghahawak kamay sila ni Max. At lalong hindi niya maintindihan kung bakit ganun pa rin ang pakiramdam niya, gayong galit siya dapat dito. Demi, pukaw ni Max sa kanya, maya-maya. Subalit hindi bumaling si Demi sa asawa. Pinanatili nito ang tingin sa kalangitan. I'm sorry, alam ko bakit kayo nagpanggap ni Christoph. So nakinig ka rin, tapos ngayon alam mo ng totoo, magsasorry ka? Sana kung pinakinggan mo ko, hindi ka sana nagsasorry ngayon. Ininsulto mo pang pagkatao ko, Max. Mahirap kalimutan ang mga sinabi mo. Anang dalaga. I know, I'm an asshole, a heel. I admit, most of the time, I am like that. All of my life I had to be like that because... Natigilan ang binata sandali bago. I really am sorry, Demi. Sorry. Napabaling na si Demi kay Max. Naramdaman ng dalaga ang bigat sa tinig nito. And she finds it stupid dahil bigla siyang naawa rito.
He needs to apologize for what he did and what he said. She demanded an apology and Max gave that to her. Pero bakit ganon? Parang siya pang nakukonsensya ngayon. Demi groaned inwardly. Palagi nalang ginugulo ng boss ang mga emosyon niya. Baka mamaya, hindi na rin niya alam ang tama sa mali. Apology accepted. Basta wag mo nalang sanang uulitin, Max. I won't, I promise. Anang binata bago nila ipinagpatuloy ang paglalakad sa garden. Ilang sandali pa? 10 minutes is over. Balita ni Max bago siya iginiya sa pabalik na bahay. Ilang hakbang na lang ang layo nila sa lanay nang muli itong magsalita. Kailangan pala nating bisitahin si Lola this coming weekend. I'll be out of the country next weekend. Natigilan si Demi. Saan ka pupunta? Sandaling tumitig si Max sa asawa bago. I need to beg the managers of the Aura project to consider GDC as their working partner on the ground. Nangunot noo si Demi. Beg? Bakit ka makikiusap? Akala ko good as approved na yung proposal ng GDC sa project na yon. Alam ni Demi ang tungkol doon dahil panay ang kwento ni Esmeralda sa department nila sa proyektong yon. There's an unexpected development that happened. Anang binata bago ikinwento ang natuklasang pakikipagpulong ng Gold Development Corporation sa project managers ng The Aura project ngayong araw. I need to do everything in my power to get that project. I want to do that as my last gift to Lola before she... Bumigat ang dibdib ni Demi para kay Max. Mas naiintindihan na niya ngayon ang pinanggagalingan nito. He was racing against time. A time which his grandmother doesn't have. May take-out pala akong binili na dun sa may kitchen. Kung gutom ka na, you can start eating. I'll just take a shower. Anang binata nang nasa lanay na sila. Bago binitiwan ng kanyang kamay, nauna nang pumasok sa kabahayan ng binata. Subalit muli itong nilapitan ni Demi at walang sabi-sabing niyakap mula sa likuran. Hindi alam ni Demi kung tama ang kanyang ginagawa. Subalit alam niya, kailangan ni Max ng karamay sa mga pasanin nito sa buhay, lalo na ngayon. Natigilan naman si Max. Kumabog ang dibdib. Iisang tao lang ang yumayakap sa kanya ng ganon. Subalit, matagal na itong wala. Si Leticia. Makukuha mo ang Aura Project, Max, para kay Lola. Ani Demi, sincere. Umigting ang panga ni Max. Hinawakan ang braso ni Demi na nakapulupot sa kanya. Yes, I will get the project for Lola. For Lola. Bakit ngayon ka lang, Vera? Maaga ka na ngang lumabas kanina. Late ka pang umuwi. Parang walang naghihintay sa'yo dito sa bahay ah. Litan niya agad ni Rebecca de la Rosa, ang ina ni Vera. Oh please, I'm tired, Mom. Ani Vera bago nilampasan ng ina na siyang nagbukas ng pinto para sa dalaga. Aba, talagang nilalampasan-lampasan mo na lang ako ngayon? Vera, ano ako, hangin? Sino nagturo sa'yo na huwag akong respetuhin? Ani Becca, sinundan ng anak na noon ay paakyat na sa hagdan. Rumolyo ang mga mata ni Vera. Inis na muling hinarap ang ina. Ano bang gusto mo, Mami? I said, I'm tired. Pwede ba bukas na lang tayo mag-usap? Pagod ako. I need rest. Paano hindi ka mapapagod? Maghapon kang wala. Ano, sinundan mo na naman ba si Max? Ani Becca, namewang na. Yan ang napapala mo kasi nagmamagaling kang tanggihan ang proposal niya at inuna mo yung balay. Ano ka ngayon? Sinusundan ng palihim si Max kasi ayaw na niya sa'yo. Pera na, naging bato pa, Vera. Sa katanghan mo yan. Dugtong pa ng matandang babae. Nagbuga ng marahas na hininga. Lalong nagngit-ngit si Vera sa sinabi ng ina. Wala talaga itong class at breeding. Well, what does she expect? Isang pipitsuging entertainer lang ito sa isang club sa Pasay na nabuntis ng kanyang namayapang ama na si Edwin de la Rosa, ang anak sa labas ni Don Matias de la Rosa, ang yumaong patriarka ng isa sa pinakamayayamang pamilya sa bansa. Naikasal man sa isang mayamang pamilya, hindi nagbago ang ugali ni Becca. Lagi itong nakatalak at walang hinahon kung magsalita. Bagay na sobrang kinaiinisan ni Doña Cora, ang asawa ng nasirang si Don Matias. Kaya naman kahit matagal nang mag-isa sa buhay ng pumanaw ang nag-iisang anak nitong si Chris Mark, hindi inimbitahan ng Doña ang mag-inang Becca at Vera, na samahan ito sa pagtira sa mansyon ng mga De La Rosa. And Vera just knew that it was because of her mother's lack of grace, with just about everything. Gaya ngayon. You would never understand my reasons kahit nasabihin ko sa'yo. Ani Vera, sa kalmado subalit may bigat na tinig. At bakit hindi? Dahil may pinag-aralan ka?
At ako wala? Ganun ba, ha? Kahit na anong sabihin mo, mas magaling pa rin ako sa'yo o sa ama mo, Vera. Matagal na sana tayong naghihirap kung hindi ko ginamit ang utak ko. Ani Becca, itinaas pa ang noo. Buwan-buwan may sustento ang mag-ina galing kay Doña Cora. Nag-umpisa iyon nang mamatay si Ralph at nag-aaral pa lamang si Vera. Binigyan din sila ng matriarka ng bahay sa isang deklaseng subdivision na magpasa hanggang sa mga oras ay siyang tirahan na mag-ina. Mabait si Doña Cora sa mag-ina, but she just never sees them as a kin she can trust. Umiling si Vera. It's useless talking to you. Ani Vera, pumihit na at muling naglakad paakyat sa hagdan. Vera, saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos mag-usap. Sigaw ni Becca sa anak. Pinapaalala ko lang sa'yo na pupunta tayo sa mansyon sa death anniversary ni Leticia. Wag na wag mong maiisipan kung saan-saan na naman magpupunta sa araw na yon, kundi kakalbuhin talaga kita. Dugtong ng matandang babae, subalit hindi sumagot si Vera. Nagdire-diretso lang ang dalaga sa paglalakad hanggang sa marating niya ang kanyang silid. Ibinagsak ng dalaga ang sarili sa kama pagkatapos. It's time of the year again. Naisip ng dalaga bago umirap sa hangin. 2 taon din siyang hindi naobliga na alalahanin ang death anniversary ni Leticia, ang kaisa-isang apo ni Doña Cora. Subalit ngayong taon dahil naroon siya, wala siyang mapagpipili ang iba kundi ang dumalo sa event. Si Max kaya, makakarating din? Tanong ng dalaga sa sarili. Of course he will. Hindi makakaya ng konsensya nito kung hindi. Napaupo si Vera sa kanyang kama at tiningnan ang picture nila ng nobyo na nasa kanyang bedside table. Kuha iyon noong college graduation ni Max. Just a few months into the relationship. They were happy then. She was full of dreams and he supported her. Ganoon din naman siya. She wanted him to have all the best. Kaya lang, hindi nito matanggap na mas inuna niya ang kanyang pangarap kesa dito. So you're really over her, huh? Finally. That's what she heard Christoph said while talking to Max. And Max agreed quickly. Max said he was over her now. Kaya ito nagpakasal sa pipitsuging girl Friday na yon. Subalit hindi siya naniniwala. Mahal pa rin siya ni Max. Alam niyang may damdamin pa rin ito sa kanya. At hinding-hindi siya titigil hanggang hindi niya napapatunayan yon. To hell with that ordinary and cheap girl Demi. Kayang-kaya niyang idispatch ang babae kung gugustuhin niya. Mawala lang ito sa pagitan nila ni Max. Oh, she knows many ways. She knows people can do that for her. Subalit hindi pa ngayon. Papahirapan muna niya si Demi. Gusto muna niyang makaganti rito sa pangaagaw nito sa mahal niya. With that in mind, tumayo na ang dalaga mula sa kama at nagpunta sa kanyang closet upang pumili ng kanyang isusuot sa event para kay Leticia sa susunod na linggo. She will make sure that all attention is on her that day, especially Max. But it will be just the beginning. Sisiguruhin niyang iiyak si Demi sa huli. Demi? Oh, napatawag ka. May kailangan ka? Tanong ni Erica kay Demi nang tumawag ang huli sa kaibigan. Oo may gusto sana akong makuhang files. Ani Demi, alanganin. Files? Anong files? Nasa workstation mo ba? Gusto mo i-access ko? Hindi, wala ron. Actually, hindi ko nga alam kung pwede tayong makakuha ng copy nun. Nakangiwing sabi ng dalaga. Demi was asking for the files for the Aura project. Hindi niya kasi maiwaglit sa kanyang isip ang naging pag-uusap nila ni Max noong isang gabi tungkol sa project. Gusto niya sanang tingnan ang marketing plan na kasama sa proposal. Maybe she can give her insights and make the proposal more appealing to the project managers. Alam ni Demi na hindi siya eksperto, but she can see an excellent marketing plan when she sees one. At kung si Esmeralda din lang ang gumawa ng lahat ng marketing plan para sa project na yon, sigurado si Demi na kailangan ng improvement sa part na yon ng proposal. Gusto niyang gawin yon para kay Max. Gusto niyang tulungan si Max na makuha ang proposal na yon para sa abuela nito. Uy, bawal! Mas exciting! Napapahagik-hik na sabi ni Erica sa kabilang linya. Anong document ba yung sinasabi mo? Yung tungkol sa Aura project. Napaubos si Erica, sunod-sunod. Gaga ka ba? Gusto mo gilitan ako ni Esmeralda sa leeg? Halos malagas na nga ang banks nun kakahintay sa pagbabalik mo sa office tapos papa-access mo pa sa akin ng pinagbabawal na files? At saan mo naman gagamitin yun? May nagsabi sa akin na medyo tagili daw kasi ang proposal ng LGC. Naisip ko baka lang, alam mo na, may pwede tayong idagdag for improvement. Paliwanag ni Demi. Alam mo, parang need nga ata ng improvement doon sa part ng marketing plan natin.
Para kasing hindi kumpleto yung plano. Parang hilaw. Bakit, nabasa mo na? So may kopya ka? Ni Demi, hindi na itago ang excitement sa tinig. Siyempre, ako pa? Natatawang sagot ni Erica. Pero wag mong ipagkakalat ha. Sasabunutan talaga ako ni Esmeralda kapag nalaman niyang ako ang pinagkunan mo nitong kopya ng proposal natin for the Aura Project. Dugtong pa ng kaibigan. Oo, akong bahala. Wala akong pagsasabihan. Promise. Okay, I'll send it now. Pero may bayad to ha. Libre mo ako ng lunch pagbalik mo. Sure. Thanks, Erica. Ni Demi bago pinutol ang tawag. Ilang sandali pa, muling tumunog ang cellphone ng dalaga. Isa iyong email, laman ng proposal ng GDC para sa Aura Project. Kabado si Demi habang hinihintay ang pagdating ni Max kinagabihan. Buong araw niyang trinabaho ang proposed marketing plan ng Aura Project at masasabi ng dalaga, mas maayos na yon kesa sa naunang draft ng marketing plan na kasama sa proposal ng proyekto. Ginawa niya iyong mas detalyado at mas appealing sa kanilang prospective clients. Ang problema na lang niya ngayon kung paano na yun sasabihin kay Max. Gaya ng sinabi ni Erica, walang access sa proposal ang mga ordinaryong empleyado ng GDC gaya niya. At kapag nalaman nito nagkaroon siya ng access, siguradong malalagot silang dalawa ni Erica. So paano gagawin? Nasa ganoong pag-iisip ang dalaga nang tuluyang dumating ang sasakyan ni Max at pumarada sa garahe. Lalong natensyon si Demi, hindi pa rin sigurado sa dapat na gawin. Hi! Bati ni Max kay Demi nang pumasok ito mula sa service door mula sa garahe. Isang tipid ng ngiti ang iginenta ni Demi sa asawa. Nakatayo lang siya sa may sala at pinanonood ito. Hindi niya magawang magsalita. Natatakot siyang baka magkandauta lang siya at lalo siyang mahalata. What do we have for dinner? Tanong ni Max, dumiretso na sa hagdan. Steak. Alanganing sagot ni Demi. Sinundan ng tingin ang bulto nito. Alright, I'll just take a shower then. Join you for dinner. Ani Max bago tumuloy sa pag-akyat ng hagdan. Tumangu-tango si Demi. Muling bumalik sa kusina at ininanda ang mesa. Pagbalik ni Max, nagsimula na silang kumain. Tensyonado si Demi sa buong hapunan. Subalit sumasagot naman siya kapag tinatanong siya ni Max. Ayaw niyang makahalata ito na may ginawa na naman siyang potensyal na kasalanan ngayong araw, na maaaring pagmula na naman ang away nilang dalawa. Halos 3 araw na silang maayos, tapos mukhang siya ulit ang sisira. Mali ba siya na tinarabaho niya ang Aura Project? Kahit hindi nito sinabi? Maya-maya pa, marahas na napabuga ng hininga si Max. Marahang binitiwan ang mga kubyerto sa plato. Alright, tell me what is it? Anang binata, hindi na nakatiis sa obvious na pagtetensyon ni Demi. Nag-angat ng tingin ng dalaga. Ha? You are tense, Demi. Kanina ko pa nahahalata mula nang dumating ako galing opisina. What part of the things I tell you not to do, did you do? Ani Max. He used his office tone, authoritative and firm. Tumuwid ng upo si Demi, na pangiwi. Demi. Oh, ano kasi? Yung Aura Project. What about it? Napabuga ng hininga ang dalaga, lalong na tensyon. Gusto lang kitang tulungan, Max. I swear, I just want to help you get the project for Lola. So what did you do? Anang binata, salubong na ang mga kilay. May nakuha akong kopya tapos nirevise ko yung marketing plan. Nakangiwing sagot ng dalaga. Umiwas ng tingin. Hinintay ang pagsinghal ni Max. Subalit imbis na singhal, iba ang naging sagot ni Max. Alright, let me see it. Agad na napabaling ng tingin si Demi kay Max. Namimilog ang mata. Talaga? Gusto mo makita? Yeah, if it's for the improvement of the proposal, then I'd like to see it. At this point, I am welcoming all suggestion. How much more kung galing sa asawa ko ang suggestion, hindi ba? Sagot ni Max, ngumiti. Pakiramdam ni Demi ay tila bumukas ang langit sa ngiting iyon ni Max. Kaya naman hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Demi at ibinigay na sa binata ang kanyang cellphone. Wala siyang laptop o tablet, kaya sa cellphone siya nagtrabaho. Kabado si Demi habang hinihintay niyang matapos sa pagbabasa si Max. Ilang sandali pa, nag-angat ng tingin si Max sa kanya at sinabing, It's good. We will include it in the proposal. Napasinghap si Demi. Lumawak ang ngiti. Kung kanina ngumiti si Max ay bumukas ang langit, pakiramdam ng dalaga ay para siyang idinuduyan sa alapaap sa saya. Ngayong approve dito ang ginawa niya. Thank you, Max. Ani Demi. You're welcome. Anito,
Kumindat pa na lalong nagpakabog sa dibdib ng dalaga. Itinuloy ng dalawa ang pagkain ng hapunan at gaya ng kanilang usapan, pagkatapos ng dinner ay muli silang naglakad sa garden nang magkahawa kamay. Maya-maya pa, naglabas ng singsing si Max mula sa kanyang bulsa. Maingat itong kinuha ang kamay ni Demi bago isinuot sa palasingsingan ng dalaga ang singsing. Wear it all the time. I also have mine. Anito, itinaas ang kaparehas na singsing sa daliri nito. Pero Max, paano ko may makapansin? Babalik na ako sa opisina next week, baka may magtanong at… Sandaling tumitig si Max sa asawa bago. Sagutin mo sila na kung anong gusto mong isagot. Basta ako, isa lang ang isasagot ko kapag may nagtanong. May asawa na ako. Mabuti naman at dinhalaw na ninyo ako. Max, Demi, akala ko nakalimutan na ninyo akong dalawa. Malapit na nga ako magtampo sana. Ani Criselda habang sinalubong ang mag-asawa sa mansyon. Bumeso si Demi at maagang niyakap ang matanda. Sa pakiwari ng dalaga ay lalong pumayat ang matanda mula nang huli nilang pagkikita ilang araw lang nakalipas. Bagay na agad nagpabigat sa dibdib ng dalaga. Subalit hindi nagsalita si Demi. She just gave the old woman a genuine hug. Sorry po Lola, natagalan kami. Hinintay ko pa po kasi yung check-up ko at saka marami din pong inaasikaso si Max sa opisina. Paliwanag ng dalaga. Bumitiw si Criselda sa dalaga. Nonsense! Why are you apologizing for your check-up? Si Max ang dapat na mag-sorry dahil inuuna niya ang trabaho kaysa sa lola niya. Anang matanda. Pinanlakihan pa ng mata ang apo kunwari. Umiling si Max. Why is everything my fault now and not Demi's? Last time I check, ako ang apo mo Lola. At si Demi ang magbibigay sa akin ng mas marami pang apo at magtutuloy ng ating lahi. Hindi ba Demi? Anang matanda. Marahang tinapik ang kamay ng dalaga. Alanganing napasulyap ang dalaga kay Max bago nahihiyang umiti sa matanda. Hindi alam ng dalagang isasagot, kaya imbis na magkamali, ngumiti na lang siya. Teka, magpapahanda ako kay Milagring ng tanghalian. I will ask her to cook your favorite dish. Anong paborito mong ulam, Demi? Pesang isda, whatever that is. Mabilis na sagot ni Max. Kaswal subalit nakangiti. Sinabi ni Demi sa kanya iyon, isang gabi habang ginagawa nila ang kanilang familiarization walk. And Max can't help but be proud of himself that he remembered everything about her quite well. Pesa? Talaga ba? Naku, paborito rin yan ang namayapa ninyong lolo. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakapagluto niyan. Hayaan mo, magpapahanda ako ngayong tanghalian. And what about you, Max? Steak? Tanong ng matanda sa apo. Tumingin si Max kay Demi. I think I'll have what my wife is having, Lola. Anang binata na automatikong nagpapula sa pisngi ni Demi. Lumawak naman ang ngiti ni Criselda. Kanyan nga, apo. You have to get to know your wife better by liking the things she likes and loving the things she loves. Give and take and vice versa must be the norm in relationships. And that is also the key to a long-lasting marriage. O siya, maiwan ko muna kayo. Sasabihan ko lang sila Gring sa kusina. Anang matanda bago naglakad patungo sa kusina. Tara sa taas. Aya ni Max nang sila nilang dalawa ni Demi ang naiwan sa sala. We better get settled in our room bago pa bumalik si Lola. Anang binata bago nagpatiunas sa pag-akyat ng hagdan. Bit-bit ang tig-isa nilang overnight bags. Alanganin namang sumunod si Demi sa asawa. Matutulog sila ngayon sa mansyon. Ayon na rin sa request ni Doña Criselda. Plinano na nila ni Max ang gagawin. Kaya naman kampante si Demi na maitatawid nila ni Max ang magdamag sa bahay ng lola nito na hindi nakakahalata ang matanda sa tunay nilang relasyon na dalawa. Just do everything that I told you and everything will be good. Pukaw ni Max kay Demi habang paakyat sila ng hagdan. Manang Milagring is a good cook. You will enjoy the dishes she will prepare. Sabi pa nito bago siya iginiya sa silid sa dulo ng hallway. This is my room. This has always been my room mula pa nung bata pa ako. Pinaparemodel ko lang kapag nagsasawa ako sa design. Anang binata bago tinulak pa bukas ang pinto. Tumambad kay Demi ang isang silid na black at gray ang dominanteng kulay. May malaking kama sa gitna at siti naman sa kabilang bahagi niyon na kulay gray din. Nang makapasok silang dalawa sa silid, ay marahang isinara ni Max ang pinto. Make yourself comfortable, Demi. Like I said, I will stay inside my piano room while you stay here. We will have both our privacies gaya rin sa bahay ko. Anang binata, inilapag sa sahig ang kanilang mga bags. Alanganing tumango si Demi. Pilit na pinapalis ang pagkabog ng dibdib. Totoong hindi sila magtatabi ni Max sa kama.
Subalit, basically, nasa iisang silid pa rin sila. At maisip pa lang yun ng dalaga, natetensyon na siya. Sure, she's getting familiar with Max. Sure, she actually got the hang of his presence. Pero ang pananatili nila sa iisang silid? Parang ibang level na ata yon. But then again, may magagawa ba siya? Higit sa kontrata nila ni Max, mas ikinakabahala ni Demi ang epekto kay Doña Criselda sakaling malaman ng matanda ang lihim nila ni Max. Mabait ang matanda at nakakakonsensya mang linlangin ito. Wala nang magagawa pa si Demi kundi ipagpatuloy ang nasimulan nila ni Max. Kailangan lang niyang galingan ng pag-arte. Tiyak niyang hindi sila mahahalata ng matandang babae. That's the walk-in closet at doon din sa loob ng bathroom. Pukaw ni Max kay Demi. Tinuro ang isang pinto sa bandang kanan nito. And that is the piano room. Dugtong pa ng binata, tinuro naman ang pinto sa kabilang bahagi ng silid. May piano sa loob? Wala sa sariling tanong ni Demi. Natawa si Max. Of course. Why would you think I'd call it piano room kung wala, diba? Tumangu-tango ang dalaga. Pwede akong tumugtog? Si Demi ulit, may halong excitement na ang tinig. Ilang araw na rin siyang hindi nakakatugtog ng piano tuwing umaalis si Max. Mas gusto kasing pagtuunan ng pansin ng dalaga ang mga natambak na trabaho niya sa LGC. Inuunti-unti niyang ayusin ang mga yon sa tulong ni Erica para hindi na siya masyadong mahirapan sa pagbabalik trabaho niya. Kaya naman talagang na-miss niyang tumugtog. Hindi nakatune ang piano sa loob, Demi. Matagal na rin kasing hindi nagagamit, but you can try and… Nabitin sa ere ang sanay sasabihin ni Max nang tumunog ang cellphone ng binata. Agad na hinugot ng binata ang kanyang cellphone sa bulsa at tinignan ng screen. I have to take this. Be back in a while. Anito bago humakbang palabas ng silid. Curious, Demi walked over at the piano room. Spacious ang silid. Nasa gilid ang isang grand piano. Sa tapat niyon ay naroon ang isang lazy boy at isang bookshelf. Maingat na humakbang ang dalaga patungo sa piano at sinubukang tumipa ng ilang note doon. Tama si Max, sintonado ang piano. Subalit hindi nagawang paglahuin niyon ang interes niya sa instrumento. Lalo na nang makita niya ang isang piyesa na naroon. Sinubukang tugtugin ng dalaga ang piyesa. It worked perfectly with the out-of-tune keys. Hindi naglaon, naging tutok na ang atensyon ni Demi sa pagtugtog, kaya hindi na niya namalayang nakalapit na si Max sa mismong likuran niya. I made that. Ani Max sa mismong likuran ni Demi. Sa gulat ay napapihit paharap kay Max ang dalaga. Not knowing that their faces were only inches apart, their lips almost touching. Nahigit ni Demi ang kanyang hininga. Automatikong kumabog ang dibdib. Mabilis na naghinang, hindi naglipat sandali. Tinawid ni Max ang kanilang gahiblang pagitan at inangkin ang mga labi ni Demi sa isang masuyong halik.